Huwag maingay. Supreme Court pinatahimik na itong mga congressman na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Tingnan natin itong siguro itong balita na to ay narinig nyo na to o napanood nyo na to sa mga television kasi ang impeachment nga ni VP Sara ay tinawag, may resulta na yung pag-file nila ng complaint dito sa Supreme Court na unconstitutional talaga itong impeachment ni VP Sara. Kasi nga, di ba, 4 lahat itong impeachment niya at ang 3 lang ang hindi, yung 3 hindi yung ginalaw. Yung isa lang ang tinuluyan nila to kasi pumirma nga yung 215 na congressman. So ang Korte Suprema ngayon, ayun na, naglabas na ng kanilang resulta na unconstitutional yung ang kanilang impeachment na pinal kay VP Sara. Bakit naman kasi kayo mga congressman na nag-impeach kayo ng 4 na beses at gitanugan ra ninyo diha sa kay Secretary General kay Velasco, di ba nabanggit ko na to sa mga vlog ko nga bakit gitanugan to sa hinungdan nga wa ninyo ni atiman na ay karon ang inyong gibuhat dito sa impeachment ni VP Sara gibalik ninyo ang kining Korte Suprema karon adi anong nangyari sa inyo ngayon? Parang papalag pa kayo sa resulta ng ang ginawa ng Korte Suprema na 13-0. Unanimous decision ang nagdesisyon nito sa Korte Suprema. Wala ni isa na kuan ini, ning babag ini nga hindi ni unconstitutional. Lahat ng maestrado sa Korte Suprema pabor na ibasura to itong impeachment ni VP Sara. Tapos kayo, mga congressman, ang yan ang hirap nga kapag hindi mga abogado ang nandiyan sa pinuto natin. Kasi nagpataka lang ba? Paluma-luma ug mahimong mambabatas. Karon pa ko kakita ba nga ang atong House of Representatives sobrang baboy na. Sobrang binaboy na. Kining anak ni Bongbong Marcos karon si Sandro Marcos mo na ilang himuon kuno na majority floor leader kini si Sandro Marcos. Purya gabat. Pwena laman na ni tawanan ni. Sabay kaamag ining buhangan ni. Gagawin yung House of Majority Leader to si Sandro Marcos ni isang dapat abogado ilagay nyo para hindi na tumaulit yung impeachment ni VP Sara ngayon. Ang ginawa ng Korte Suprema, pinatahimik kayo lahat, dapa kayo lahat, yoko kayo lahat dito. Kahit sino dito. Kaya nga, Supreme Court na ang nagdesisyon nito na unconstitutional ito, hindi ho ito pwede. Ngayon, may desisyon ng Korte Suprema. Ay anak ko, itong spokesperson, anak ni Abante, kini si Princess Abante, ngak-ngak. Muragi gamayan sila sa mga huwis diha sa diha sa Supreme Court. Naliitan kanyan. Ang hirap kasi sa inyo, hindi nyo matanggap yung ginawa nyong kapalpakan. Palpak na nga kayo, hindi nyo patanggap. Yan na mahirap sa mga Pilipino eh. Ang mga Pilipino kasi napaka-pride. Palpak na nga. Mali na nga. Hindi pa rin tanggapin. Tapos itong Princess Abante na to, spokesperson ka lang naman dyan sa House of Representatives, manahimik ka na lang dyan, buanga ka. Lami ba ni mo, lampasuon na mong dagway. Tapos itong impeachment ni VP Sara ngayon, ay nako si Dilima, nag-alboroto sa inis dito sa Supreme Court. Samantalang may kaso ka rin. Hindi niya matanggap na kayo mismo ang lumabag. Di nyo, sa umpisa pa lang, hindi nyo na alam yun. Hindi nyo nakikita yan. Tapos noong
Hindi pa to lumabas ang resulta dito sa Supreme Court. Ang inyong inaantay, itong resulta ngayon may resulta na. Hindi nyo matanggap. Kasi i-insist talaga ninyo, tama yung ginagawa nyo. Paano nagiging tama? Ayun na nga, Supreme Court na yun. Kaya nga, Supreme Court, Korte Suprema, pinakataas, taasang hukuma na ang nag-ano ninyo dito, ang naglabas ng decision dito. Ano ngayon? 13-0 ha? Unanimous decision. Ni isa, mayroon nag-abstain ba yon? Dalawa. Yung si Kagiwa at saka yung isa. Pero kung sumali yun, di ayaw rin yun. Ang konstitusyonal basura na yan. Binasura na talaga. O sinong ano nito panalo? VP Sara. Kaya, kayong mga tao dyan, na si VP Sara, bobo ang pakaintindi nyo, si Raulo. Marami nagsabi niyan. Ngayon, sinong si Raulo? Sinong tanga? Sinong abnormal? Mga congressman. Sino ngayon ang panalo dito ngayon? Si Escudero o si Martin Romualdez? Pahiya si Martin Romualdez nito, no? Pumirma pa siya. Ala ka, Martin. Pahiya anak ni Bongbong Marcos nito, no? Si Sandro Marcos na pahiya din dito. Tapos, itong mga ginagawa ngayon sa Korte Suprema, yung pagdesisyon nila na unconstitutional, ay di mag-isip na naman itong House of Representatives, by next year, file tayo ulit. Wala na. Hindi na yan kakakati ng mga tao ngayon. Hindi nga kinagat ngayon dito. Yun pa rin yun, ifa-file nyo yung article of impeachment ninyo na inyong ginagamit na itong 2024. Yan pa rin gagamitin nyo by 2026. Wala na. Kung baga na-check na kayo eh. Kung sa cheese pa yan, na-check na kayo. Wala nang say-say ang mga nyo, ebidensya na ipa-file ninyo. Wala na kayo talagang pag-asa. 2026, kung i-file nyo yan, ayan na, umpisa na naman ang yan. Umpisa na naman ng puspusang paghahanda sa 2028 election. Wala na yan. Ito si VP Sara, magiging presidente ito ay nakuyari kayo mga congressman. Itong si defensor ng Iloilo at saka itong si Samura. Wala na. Pahiya kayo dito lahat dito mga congressman na pumirma sa impeachment. Pahiya kayo lahat dito. Tapos hindi pa yan ang abutan niyo ng kamalas-malasan dyan sa pagpirma niyo. Imbestigahan ho yan. Ni Marcolita pagdating itong pagsisyon na, imbestigahan ho yan. Tapos yung mga articles of impeachment na sinabi binabasa, hindi yun binabasa eh. Kadali ra gihimo adto. Mao di ay nga nag-archive mo ug tulo ka nag-file og impeachment sila ni Dilima, sila ni Castro, kuwang di ay og ebidensya to. Mao to di gito kadagan, di gito ma-endorse nga to sa speaker nga sa opisina. Mao di ay to nga naghimo mo og laing estilo, naghimo mo gipirmahan og 200 mahigit ka mga congressman mo to inyong gi-endorse. Himo dadyon mo og kining article of impeachment nga mao nay ground. Mao di ay to, pero ang inyong ground kamo mismo ang nakuryente. Kay wa na kagata nga karon sa Korte Suprema. Kaluoy ba ani mga atong mga congressman karon nga mga way alam? Kaluoy ba sa atong speaker nga imbis abogado pero bubo di ay? Anistik to. Ay na lang mo kuan, ay na lang mo paluma-luma mag-file otro og impeachment kay mapasura ra gihapon na. Kaming mga tao nga inyong gipasanginlan nga kami interesado sa impeachment, para na hindi ko interesado sa impeachment. Tan-awan ni karong diya sa Metro Manila ra diha. Perting baha na wa gani solusyon si Bongbong Marcos ang unsay plano sa bagbaha, unsay plano sa mga naapektuhan sa baha. Wa gani mo labas og statement na si Bongbong Marcos. At tapos nag-missing ang sa bungero, unsay balita, wala na rin balita.
Asa na kayo ngayon, missing sa bungiro, mga buto niyo lalong nabubulok na, ginawa ng bulalo. Ay, si Remulla. Tapos ito ngayon, yung impeachment ni VP Sara na binasura na dito sa Korte Suprema. Lalong nagkalitsi-litsi ang Malacanang ngayon. Lalong nagkabuang-buang ang mga tao ni Bongbong Marcos. Labi na si Bongbong Marcos. Naalog-alog, nag-utok ni Bongbong Marcos paano niya ito lusutan to. Na kapag magiging presidente si VP Sara ito, kakalkalin lahat yung mga ginagawa ninyo ngayon. Samtang hindi pa na presidente si VP Sara, unti-unti na kayong maglinis sa inyong nauupuan dyan kasi sigurado babalikan, ang daming babalikan ni VP Sara. Sana man lang hindi lang puro panghihiganti sa politika si VP Sara pagdating kung siya man ang magiging presidente. Kasi baka mamaya matulad dito kay Bongbong Marcos na puro panghihiganti dito sa kanyang mga kalaban, wala tuloy nagawa. So VP Sara, sigurado naman tayo may magagawa to. Kasi iba to eh. Anong nangyari sa impeachment? Alam niya kasi. File tayo ng dito. Mga abogado, sige, file tayo ng nito sa Supreme Court. Ang Supreme Court, may resulta na ngayon. July na to. Memorable to Nako. Wag na kayong mag-isip pa. Wala na, alboroto ng Malacanang nito. Hindi na sila hindi nila alam kung anong gagawin. So, isip-isip naman kung may time, hoy,